Sa unang pagkakataon, matapos namin ang magkakilala, habang pauwi galing ng trabaho at magkaroon ng ilang pag-uusap gamit ang cellphone ay nagkita kami bilang mag-on. Iyon ay matapos ko siyang pagkatiwalaan. Natunay ang kanyang hangarin sa akin dahil di umano'y hindi importante ang aking nakaraan at natapat lamang ako sa maling tao. Dahil naka-uniform pa ako ng pangtrabaho, hindi kami basta-basta pwedeng magtambay sa gilid ng kalsada. Hanggang sa isang madilim na eskinita ang aming pinaroonan at doon ay nais niyang ipalunok. Itago mo na lang ako sa pangalang Evelyn, 34 years old, may 3 supling at sa ngayon ay kasal sa isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Efren. Tulad ng ilan sa iyo mga tagapakinig o mambabasa, ay gusto ko lang din ang mag-share ng kwento. Kwentong totoo at nagmula mismo sa aking karanasan bago ko pa makilala si Efren at ang 2 na anak namin. Tama ang nabasa at narinig mo, 2. Dahil ang aking panganay ay aking anak sa pagkadalaga. At narito ang buong kwento. Tulad ng ilan sa nagbahagi ng kanilang kwento ng buhay, pag-ibig o pakikipagsapalaran, isa ako sa mga taong ang natapos ay high school dahil sa walang kakayanan ang aking mga magulang para pag-aralin ako ng college, lalo't 5 kaming magkakapatid. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya naman noong makatapos ako ng high school ay naghanap na ako ng kumpanya na tatanggap sa akin bilang empleyado sa edad kong 17 years old. Noong magkaroon ako ng trabaho, sa dami namin sa bahay, tapos walang permanenteng trabaho si Papa. At si Mama naman ay isang literal na taong bahay at siyang nakafocus sa aking mga nakababatang kapatid. Kaya naman pagkaraan ng ilang araw ay hindi ko na alam kung saan napunta ang 15 days kong pinaghirapan. Ang masaklap, pagkaraan ng ilang buwan, nakilala ko ang aking unang pag-ibig na siyang dahilan ng pagkakaroon ko ng supling o panganay nang wala sa tamang panahon. Itago na lang natin sa pangalang Alvin ang lalaki na siyang unang sumipat at unang tulisan na aking pinagsukuan ng bataan. Matapos ang halos 1 buwan namin ng pagiging magjowa. Si Alvin ay aking kabatchmate sa kumpanya na aking pinasukan. Kahiya-hiya mang aminin pero ang kanyang kagapuhan din ang dahilan ng agarang pagtibok ng aking puso. Nadirinig yata ng Yodimon at sa dami ng aking mga katrabaho na di hamak ay mas may itsura kesa sa akin ay ako ang napiling diskartehan ni Alvin. At dahil aminadong may pagtibok ang aking puso para kay Alvin, ay hindi ko na pinagtagala ang kanyang panliligaw at ayun, naging kami. Sa unang pagkakataon ay naranasan ko ang unang tamis ng merong pag-ibig. Lalo't kung uwian ay hawak kami naming nilalakad ang palabas ng zone habang masayang nagkukwentuhan at tila ayaw nang maghiwalay pa sa pagkakataong kailangan na. First time ko ang magkaroon ng boyfriend noong maging kami ni Alvin. Kaya naman ang bawat pagkakataon, nahihingi siya ng pabor ay may halong kaba. Kahit ang totoo ay naitatanong ko sa aking sarili kung ano ba ang pakiramdam. Sa pagtagal ng aming naglulumalim na relasyon, ay ang pagkakasanay namin sa mga basic tools bilang magjowa. Hanggang sa marating ko ang boarding house ni Alvin kung saan ay nagwa kong isuko ang bataan sa unang pagkakataon. Ang puntong iyon ay masasabi kong hindi ko kinasiyahan dahil alam naman nating lahat na walang madali o walang simple lalo't sa umpisa. Hindi ko man nabanggit ang pangalan ng sino man sa aking magulang pero halos lahat tayata ng santo na aking kilala at maging Yodimon tinawag ko na. Noong sandaling tinatahak ng tulisan ang tamang daan na sabi nga ng nakararami, yun naman ay sa una lang. Dahil pagkaraan ng madilim na senaryo tulad ng isang puno ng mangga na matapos mong pagsikapan
Ang mga susunod ay maginhawang pag-aani. Si Alvin lamang kasi ang merong shift na night and day. Kaya naman pag siya ay night shift, siya lamang ang naiiwan sa boarding house dahil lahat ng kanyang ka-boardmate day shift. Na siyang aming nagiging pagkakataon. At dahil umaabot ng 15 days ang palitan, ang ending lobo ang aming mga pinagsamahan. Nasa huli ay siyang aking pinagsisihan dahil ng aking ipagtapat kay Alvin na merong nakalusot at nagsisimula na iyong sumuloy ay naglaho na lamang na parang bula ang walang hiya. Malaki ang aking naging pagsisisi at hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung paano ko sasabihin sa aking magulang ang aking sitwasyon. Halos lahat ginawa ko para sa lalaking aking pinagkatiwalaan. Kasama na doon ang mga bagay na ni minsan ay hindi man lang sumagi sa aking isip na gagawin ko dahil sa aking labis na pagmamahal at tiwala at pag-iisip na normal lamang naman siguro ang kumanta gamit ang built-in na mikropono. Sa huli ay wala akong magagawa kundi ang ipagtapat sa aking magulang na ang kanilang anak ay nahaharap sa napipitong pagsuloy ng pakuwanside. Ano pa nga bang aking aasahan bukod sa katakot-takot na sermon, kulang na lang ay saktan ako ni Papa. Ang isa pang masaklap, hindi nila kilala si Alvin at ang aking naging kaagapay maliban sa aking mga kapatid ay si Mama. Maliban sa napahinto ako ng paghahanap buhay, palamunin ako ng aking magulang at pakiramdam na hindi mapakali dahil alam kong masama ang loob sa akin ni Papa. Gustuhin ko man ang ikalma ang aking sarili dahil sa aking pagdadalang tao, kapag naiisip ko ang ginawang pag-iwan sa akin ni Alvin, ay naiisip kong isumpa ang mga lalaki at muli ay hinding-hindi na ako magtitiwala para lang soli ay iiwan at lokohin. Pagkaraan ng 9 na buwan, isinilang na ang bunga ng aming pinaghirapan, ngunit ako na lamang ang naiwan para ipagpatuloy at palakihin. Bagamat ramdam ko na mayroon pang tampo sa puso ni Papa, pero alam ko na sa pagsilang ng aking panganay, kahit papano ay nabawasan iyon. Lalo't nakita ko ang aliwalas sa mukha ni Papa tuwing karga ang una nilang apo. Sa loob ng 1 taon ay naging palamunin ako ng aking magulang. Pero noong kaya ko na ang gumawa ng paraan, kahit ang magtinda ng banana Q at ihaw-ihaw sa hapon, ginawa ko. Makabawas naman lang sa gastusin at plano kong kahit man lang ang pagkuha ng requirements sa aking planong mag-apply ay hindi ko nakukunin sa aking magulang. Medyo matao rin kasi sa lugar namin, kaya patok ang aking naisipang negosyo. Lalo't tila ba naging blessings din ang pagkakaroon ko ng anak. Patuloy kong nilabanan ang hamon ng buhay, lalo't meron akong pagkukunan ng lakas. At doon ko lang napagtanto na totoo palang nakaaalis ng pagod ang maghapon ang pag-uwi ng bahay, ang pagsalubong ng iyong anak. Pagkaraan ng 3 taon, matapos kong kahit papano ay makaipon, muli akong sumubok maghanap ng trabaho as a factory worker. Nakakumpleto ako ng requirements galing sa aking maliit na negosyo. At doon, matapos ko ang makapasa sa exam at interview sa medical examination sa unang beses kong naranasan, ay totoo pala na may senaryo na kailangan ang kahiya-hiyaman pero halos lahat naman raw talaga ng nagpapamedical ay dumadaan sa ganon. Normal, ika nga. Yun nga lamang, muli sa aking pagkakaroon ng trabaho bilang isang single mom ay muling umibig ang aking puso sa lalaki na itago na lang natin sa pangalang Vika. Pauwi ako noon galing ng trabaho at tulad ng dati ay nilalakad ko ang loob ng zone mula sa company palabas ng gate. Hindi dahil meron akong ka-holding hands at kakwentuhan, yun ay dahil mas pinili ko ang magtipid. Sayang din kasi ang pamasahe kung kaya namang lakarin. Noong panahon kasi na iyon, sa 18 pesos balikan ay nakakahinayang na, lalo na sa tulad kong may anak. At ang isa sa mga senaryo habang pauwi ako ay merong lumapit sa akin na katulad ko ay naglalakad rin at siya nga si Vika. Hindi naman porket mapait ang aking naging karanasan sa aking unang pag-ibig ay hindi na ako namamansin ng lalaki.
Bilang isang palakaibigan na tao, normal sa akin na makipag-usap. Pero kasi, sa hindi ko maipaliwanag na pakiramdam, bagamat dahan-dahan ang inaagaw ng dilim ang liwanag, at hindi ko gaanong aninag ang pagmumuka ni Vic, ay ni kapirasong masamang aura, ay wala akong naramdaman mula sa kanya. Tapos dadalaw na rin kaming naglalakad noon, na parang pinabagal kami ng aming pagkukwentuhan. Lumabas kasi ako ng factory na maraming kasabay. Pero sa pagdating ni Vic, ay tila bumagal ang bawat dating ng segundo. At ang bawat segundong kong iisipin ay boring naming pag-uusap, ay kanya akong napapangiti na noong dumating ang pagkakataon na kailangan na namin maghiwalay ng daan, ay nakaramdam ako ng kilig dahil sa kanyang ginawa. Kilig na noong si Alvin pa ang aking boyfriend ay hindi ko naramdaman. Paano naman? Bagamat excited dahil first boyfriend ko si Alvin, pero may halong kaba. At ang dahilan upang makaramdam ako ng kilig sa ginawa ni Vic, bago kasi kami maghiwalay ng daanan, ay inabutan niya ako ng isang pilas ng papel. At ang tandang-tanda ko pang kanyang pagkakasabi, nandyan ang contact number ko. Pasensya ka na't hindi na kita may ihahati dahil malayo pa ang aking lalakarin. Mula rito sa aking kinatatayuan ay hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikitang nakarating ka ng gate. Pagdating mo sa inyo, i-message mo ako para malaman kong safe kang nakauwi. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya habang aking inaabot ang kapirasong papel. At isang mahinang thank you ang nabigkas ng aking labi. At ngiting tila noon ko lamang ginawa. Noong makarating ako ng gate, ay nakita ko pang nagbabay si Vic dahil sa liwanag ng kanyang cellphone na tanong kong kanyang iwi na gayway. Umuwi akong tila lutang hindi dahil alam kong sasalubong ang aking nag-iisang anak. Yun ay dahil nakadama ako ng pag-asa dahil kay Vic. At talagang sa aking kalutangan ay nalimutan kong wala pala akong load. Kaya't kinailangan ko ang lumabas ng bahay para magpa-load at mag-send ng message kay Vic at ipaalam na ako'y nasa bahay na. Matapos ko ang magpadala ng message kay Vic kasama ang aking pangalan, dahil sa haba ng aming pag-uusap ay hindi ko man lang nasabi ang aking pangalan. Siya kasi ay rekta nang nagpakilala, samantalang ako naman ay tamang tango lamang. Dahil hindi ko inakalang ganon ang magiging ending ng aming pag-uusap. Noon ding gabi ngayon, sa haba at dami ng aming napag-usapan, napagpuyatan namin ng isa't isa. At sa haba ng naging pag-uusap namin, gamit ang aming cellphone, ay naipagtapat kong ako ay isang single mother. Maganda ang naging pagtanggap sa akin ni Vic. Ayon sa kanya, natapat lamang raw ako sa maling tao. At dahil doon, higit pang naging magaan ang loob ko sa kanya. At nauwi sa aking pagpayag na maging kami. Sa ikalawang pagkakataon ay muli na namang umibig ang aking puso. At sa ikalawa naming pagkikita, na aming pinag-usapan at sinadya ay aking napalabas. Kung ano talaga ang kanyang tunay na hangarin. Kahiyahiya mang aminin, pero noon din gabing ngayon, nagaling pa ako sa aking trabaho at naka-company uniform pang nakipagkita kay Vic. Dahil hindi kami pwedeng magtambay sa kung saan lang, ay sa isang liblib na lugar kami naparoon. Noong sandaling ngayon, tila isang taong matagal ko nang kilala ang aking tinagpo. At ang aking sinasabing hinding-hindi na ako papaloko ay nilunok ko ng ganon-ganon lang. Dahil sa aking muling pagtitiwala. Dahil kahit sa isang hindi kaaya-ayang lugar na tila eskinitang walang lagusan, mabaho at malamok, sa maling tao sa ikalawang pagkakataon ay muli ko na namang naisurrender ang bataana. Maling tao dahil sa aking pag-uwi ng bahay, wala na siyang ibang sinabi, kundi sa muli naming pagkikita, ganun na naman. Noong una ay medyo kaya pa at kako ako naman ang nagpaluwag. At noong mataon na matapat ang aming pagkikita na meron akong dalaw. Kahit sa tabing daan na maya't maya ang pagdaan ng mga sasakyan at mga taong nagsisipasok ng trabaho at nagsisiuwi sa kani-kanilang tahanan, ay gusto niyang ako'y kumanta. Ang hirap kaya nun
Una, oo nga't walang ibang makakarinig. Dahil sa ingay pero hindi ko rin kasi trip ang kumanta. Lalo't hindi iyon ang aking inasahan. Sabi niya, gusto niya lang akong makita. Yun pala. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na hinintay na lumalim pa ang aming relasyon. Nagkamali na ako sa unang pagkakataon, ayun nga't kita pa ang resulta. Ako na mismo ang nag-give up at ang lahat ay inilaan ko na lang sa pagtatrabaho. Taon na din ang lumipas at swerteng kahit high school lamang ang aking tinapos, doon sa kumpanya na aking inaplayan ay na-regular ako. At pagkaraan ng ilang taon, nakilala ko si Efren na ama ng 2 kong anak, na tulad ko ay isa ding regular. Noong una parang ayoko nang magtiwala, pero nagtiyaga siya at kahit ayokong payagan na makilala niya ang aking mga magulang ay nagpumilit siya. At kung kinakailangan raw na kunin muna ni Efren ang permiso ng aking mga magulang para ako'y kanyang maligawan gagawin niya. Hanggang sa ganoon na nga ang nangyari. Pumayag ang aking mga magulang at kapatid na kung gusto niya akong ligawan ay sa bahay at hindi sa kung saan saan. At noong makita kong tapat at totoo si Efren ay tila konsensya ko na ang nagsabing, "Abay Evelyn, ano pang hinihintay mo? Baka iya'y makatakbo pa. Sagutin mo na." Ay di sinagot ko. Nagpakasal kami pagkaraan ng 1 taon at ngayon ay may sarili kaming bahay. At itinuring niyang tunay na anak ang aking anak sa pagkadalaga. Kasama ang 2 pa na mula naman sa pagiging legal na mag-asawa namin ni Efren. Ganun lang ang buhay, kung merong dilim, merong liwanag. Kaya ikaw, hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay, sabi nga, may pag-asa.